Kongreso, they can now access officially public funds. And for the last 21 years, kinocompute ko, bago tayo mag-interview ito, aabot po sa mga 15 billion pesos ang pondo from 2001 to 2024 na nakuha po o na-access ng CPP, NPA, NDF through their party list. Para sa proseso ng pagdesisyon ng mga botante, ang issue ng panunumbalik at muling paggalakas ng systematic large-scale corruption sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, and it will be a determining factor alongside the issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila. Tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin. Kayo po ay hinahanap kahapon sa House of Representatives kaugnay po sa issue ng fake news. At ang inyong BFF na si Congressman Paduano ay kini-question bakit nandiyan pa raw sa YouTube yung iyong mga video, lalo na yung paghamon mo last time na dahilan po ng iyong pagkaka-detain temporary dyan sa House of Representatives. Sa tanong po ninyo sa budget kay House Speaker Martin Romualdez, talagang tumatak at nakasugat yun sa kanilang paninilbihan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Anong masasabi mo doon kay Eric? Malinaw po na hindi naiintindihan ng Kongreso ang mga nilalaman ng proteksyon sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag, malayang pagsasalita at ang tinatawag na press freedom. Fundamental po yan ng mga bagay na dapat alam ng isang mangbabatas sapagkat sila po ay gumagawa at gagawa ng batas. Malinaw po that they do not understand the basic elements of the Constitution, lalo na pong Bill of Rights. So wala po silang karapatan na makialam o pakialaman o supilin ang alinman sa mga karapatang nakasaad na ginagarantiya at pinoproteksyonan ng saligang batas. Malinaw po yun. No? There is also a provision there sa Bill of Rights na dapat very elementary ay nasa puso nila, no? At hindi nila ipapakita ang kanilang kawalang pag-unawa o kawalang paggalang hinggil dito. Ang provision na yan ay nagsasaad na no law shall be passed abridging the freedom of expression, the free press, and free speech. Ibig sabihin po, may mga nakasaad ng mga umiiral na mga batas na may regulatory effects sa malayang pagpapahayag, malayang pagsasalita, na hindi na po kailangan yan gawin na lalo pang sakalin. Halimbawa, ang libel law, ang cyber libel, defamation, slander, yung kinaso ni General Torre kay former President Rodrigo Duterte na unlawful utterances, unjust vexation, whatever. So marami pong mga sumasagka na sa ganong karapatan at ang pagsakal palalo at panggigipit hinggil dyan, the way si Paduano at itong mga sa Kongreso na TRICOM na nagpapakilalang nagkakaroon ng committee investigation, they are moving towards that more suppressive, oppressive, and tyrannical na approach which are illegal and unconstitutional na. So kung mayroon silang reklamo o nasasaktan sila o agrabyado sila sa komentaryo, hindi lamang ni Ka Eric o ng mga independent social media commentators, the best and correct option for them to do is to file cases in court so that there will be objective, fair, and more balanced na proseso ng pag-exact ng hustisya o katarungan. Hindi pwedeng i-weaponize ang Congress for them to make persecution, harassment, intimidation, bullying, and worse ay lantarang labagin ang mga probisyon ng garantiya sa saligang batas sa mga karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Tsaka di ba kay Eric, may ano dyan, may desisyon ng Supreme Court na kapag may kaugnayan sa trabaho ninyo bilang mga lingkod bayan, eh hindi dapat kayo magalit o mag-react ng labis
Dahil part po yan ng inyong domain bilang public servant. Kayo po ay pag-aari ng taong bayan. Exactly. Ang tawag dyan ay Bustos Doctrine that is adopted by the jurisprudence and legal principles sa Pilipinas. Yan po ay isang landmark decision sa Korte Suprema sa Estados Unidos. And many of our laws and our legal principles have been adopted from the legal principles and doctrine of American legal system. Ibig sabihin po, tama ka doon, Jay, at Brother Admar, that the public official should not be onion-skinned. They should be open to public scrutiny and public criticism. At kung mayroon mang nasasaktan o naagrabyo sa kanilang damdamin o sa tingin nila ay nagmalabis ang komentaryo ng mamamayan o ng publiko, ang kanilang kasagutan dyan ay ang kanilang malinis na konsensya at ang kanilang malinis na gawa. At kung sa tingin nila nagmamalabis pa rin o nag-aabuso sa karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita ang isang individual, ang tamang dapat gawin ay dalhin sa korte. Huwag gamitin at abusuhin ang kapangyarihan ng Kongreso, i-weaponize ito for weapons of political persecution and acts of tyranny equivalent to dictatorial actions na siyang ginagawa nila ngayon obviously sa Kongreso. Hindi naman daw nila Eric, winawaksi ang ating karapatan na ginagarantiya ng saligang batas, lalo na yung kalayaan sa paghahayag. Iba namang yung kanilang ginagawa at ang kanilang pinararamdam sa taong bayan. Correct. Hindi nila iwinawaksi, pero lantaran at malawakang nilalabag. In-invite nila ang mga resource persons. Pagdating doon, ipapahiya ka, sisigawan ka, duduruin ka, babastusin ka, at mumurahin ka o kaya like si Benny Abante, no? Kinat niya lang yung ilang syllables pero alam natin na nagmumura siya doon sa galit at sisigawan ka, tatakutin ka, paluluhurin ka sa iyong paninindigan hanggang sa mabubusalan ka at ikukulong ka. Yun ang malala. Like kay Colonel Grijaldo, wala siyang kaso. The fact na siya po ay naglahad ng kanyang karanasan at ayaw niya mag-cooperate doon sa pamimilit sa kanya tungkol dito sa investigasyon against kay former President Duterte na war on drugs, ay napag-initan siya. Hanggang ngayon nakakulong siya at hindi siya naipapalabas dahil hindi rin siya makafile ng petition for bail o piyansa. Ibig sabihin na MJ, Brother Admar, malinaw po na ang layunin nila ay hindi in aid of legislation. And dyan pa lang ay violative of the constitutional mandate nila na ang layunin sa Kongreso at Senado ay para gumawa ng batas. Kung mayroon mang mga hearings o mga committee investigation, yan ay para mag-enhance o magbalangkas ng batas. Hindi para lumabag sa batas o mag-persecute, mangharas, mangtakot, manggipit ng mga mamamayan. Malinaw yan. At hindi naman ganoon ang ginagawa talaga nila, ang in aid of legislation. Ang ginagawa talaga nila, nagiging bingatibo sila. Hindi sila bukas sa criticism, hindi sila bukas sa mga critical na mga pagpupuna at mga paghahayag ng mga social media commentators. Dahilan na nagiging mapanupil at mapaniil ang kanilang mga hakbang at nawawalay na doon sa aktwal at tamang landas na iniatang sa kanila ng konstitusyon, which is to do legislation and oversight, but not to do court or procedural judicial action na parang sobra pa sila sa korte and they can act above and beyond the law. That is a very dangerous situation right now existing in Congress. Baka naman daw magsusulong ng mga panukalang batas na bawal punahin, bawal magsalita ng masama, hindi naman sa masama, o mag-remind, shall we say, kay Eric, sa mga taga-gobyerno, sa mga mambabatas, sa mga senador at sa mga congressman. That is a total suppression and that is an act of dictatorial and tyrannical actions that cannot be allowed under a democratic government and under a democratic society like the Philippines. Ibig sabihin po, hindi pa ba bastante? Sobra-sobra nga sa Pilipinas lang na ang libel ay kriminal. Sa Pilipinas lang na may kulong ka kapag pumuna ka sa isang public official o kaya ikaw ay magmalabis sa iyong freedom of expression at free speech, may kulong ka. Ang dami po niyan, siguro there are around 10 na mga iba't ibang batas na may kriminal at civil na mga pagpataw ng kaparusahan, bagamat mayroong fundamental na karapatan sa malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita, hindi naman ito absolute. And so therefore, there is no need for further on of suppressing
and yung pag-abridge o pagputol o pagsakmal o pagpapakitid pa ng mga kalayaan sa malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag, sapagkat yan po ang isa sa mga haligi ng isang demokratikong lipunan na malayang makapagpahayag ng kanilang saloobin at ng kanilang pagpupuna ang mamamayan sa gobyerno at sa mga otoridad na may hawak sa gobyerno. Kay Eric, magandang umaga. Nakikita nyo po ba na wala silang platform kung saan kung pwede naman silang sumagot at kaya rin nilang magpatawag ng press con? Meron ding available din sila sa kanilang mga social media accounts, no? May na-interview sila sa mga malalaking network na pwede naman silang sumagot doon sa mga isyong ipinupukol sa kanila, no? Yung kumbaga batuhan ng mga impormasyon, latagan ng mga impormasyon kung sa tingin nila mali yung mga impormasyon kumakalat sa social media, sabayan niya, no? Dahil doon sa Amerika, ipinatigil na itong censorship. Nagkakaroon ng kalayaan na malaman ang lahat, no? Yan din yung dapat na itanong sa ating mga nasa gobyerno, bakit mas tinatangkilik ngayon yung mga independent o di kaya yung mga blogger kaysa dito sa mga malalaking network ka Eric. So tingin natin baka meron silang mga na-appreciate or nakita na parang hindi tinatalakay dito po sa mga malalaking network din nga ka Eric. Exactly the point, Brother Admar, Brother MJ. Hindi po absent ang oportunidad para sa mga kongresista na magpahayag, magpaliwanag, maglinaw ng mga komentaryo at kritiko na ibinabato sa kanila. They have all the access, resources of information, and platforms to do that. Tama po kayo. Mayroon nga silang Congress TV. Mayroon pa silang mga personal account, Facebook pages. Mayroon silang iba't ibang mga plataforma na hindi absent na as if sila ay naging isang paper target, na wala silang karapatan at wala silang oportunidad na sumagot at magdepensa. That's number one. Hindi totoo yun na sila po ay agrabyado at parang the balance of information is only tilted towards sa mga social media commentators and vloggers and independent digital media practitioners. Number two, they have all the resources. Kahit dapat hindi nila gamitin ng Kongreso. May pundo sila, may pera sila, mayayaman na mga ito, no? Multimillionaire, ang iba dyan, billionaire. That they can use the court or go to court and make proper accusation and cases through the process of judicial system na mayroong patas at makatotohanan at makatuwirang pagbibigay ng proseso sa paghahanap ng katarungan. And number three, you are correct also, Brother Admar, hindi po pwede na sila ang magtatakda kung ano ang pwede at hindi pwede sa mga impormasyon na dapat na ipapaabot sa publiko. That is exactly state censorship, or that is actually a so-called totalitarian and suppressive mechanism na ipinagbawal na po sa saligang batas natin at hindi yan nangyari na magpapatuloy pa, sapagkat exactly isa yan sa mga tinutulan sa bagong saligang batas na binuo noong 1987 pagkatapos po ng madilim at malagim na karanasan ng ating bayan at ng buong mamamayan sa kuko ng martial law sa tatay ni Marcos Jr. Ibig sabihin po, yung historical and social collective experience ng mga Pilipino sa mapanupil, mapaniil at tiraniko at malupit na pamamahala na walang boses at daan sa pagpapalaganap ng free information ng taong bayan na naganap noong lumang martial law ni Marcos Sr., hindi na po yan pwedeng ibalik pa. And that is now what we can see sa mga indicators nitong ginagawang mga persecutorial, oppressive and abusive na uri ng mga investigation and committee activities ng Kongreso. Opo, at kung ito po ba ay mangyayari kung saan makokontrol na, halimbawa gusto nilang i-regulate itong mga ganito, tingin mo magkakaroon na ng, kumbaga, maaabuso ito, lalo na, depende sa mga namumuno. Pwedeng kung matino yung namumuno, magamit ng husto, no? Pero kung hindi matino ang namumuno, baka wala na tayong katotohanan na lilitaw pa dyan, ka-Eric. Tama kayo, Brother Admar. The prevention and suppression of free flow of information
and a very oppressive state intervention through censorship and highly oppressive na uri ng mekanismo sa pagsikil ng daloy ng mga impormasyon at ng mga malayang talakayan sa lipunan, ay magpapatungo tayo sa antas na tayo po ay magiging isa muling tyrant state o isang estado na pinaghaharian ng isang diktadura. Malinaw na yan ang patutunguhan. Pangalawa, napakadelikado itong ginagawang disguise, Brother Admar, Brother MJ, na may tinatawag na oversight function ang Kongreso daw. Mayroon silang in aid of legislation na mga committee hearings and legislative inquiry, pero ang nangyayari tuloy ay lantaran and sistematiko na nalalabag ang mga sagradong probisyon sa konstitusyon pertaining to the rights of the people, lalo na sa free speech, press freedom, and freedom of expression. Delikado po ito sapagkat nagiging isang de facto instrument of state suppression ang Kongreso at similar to an existing de facto martial law. Pag sinabing de facto martial law, walang formal na deklarasyon sa pagkakaroon ng martial law, subalit yung mga ala martial law, not the martial law of the 1987 Constitution na provision, but the old martial law in the former administration or regime of Marcos Sr., nagagamit ito ngayon at napapabayaan ang Kongreso, lalo na ang House of Representatives, at tahimik ang ibang balance and gatekeepers of democracy. Tahimik dyan ang Supreme Court. Tahimik dyan ang executive, si Marcos Sr. bilang Pangulo ng Bansa. Tahimik ang Senado. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin. Opo, maiba lang po ako ng topiko, ka-Eric, lalo na kasama rin ito sa itinatanong natin sa Pulso ng Bayan program, kung nakikita nyo po ba na ikukonsidera o isasama nila sa mga botante sa pagpili ng mga iboboto sa darating na halalan ang issue po patungkol dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. So kumbaga, kung ang mga kababayan natin ay ayaw na ma-impeach ang pangalawang Pangulo, meron siyang pipiliin or iboboto sa kung sino yung tingin niya ay makakatulong sa pangalawang Pangulo. Maaari din na pipili ang isang botante na sa tingin niya susuporta dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sa inyo pong nakikita ngayon, ganito po ba ang magiging hakbang ng ating mga kababayan? Napaka-crucial nitong 2025 midterm elections? Yes. Hindi maiiwasan that the issue of impeachment pending at the Senate against the Vice President kay Sara Duterte will take a major political center stage in the consideration of the voters when they go for voting sa magiging komposisyon ng Kongreso at Senado. I agree. Sapagkat ang impeachment na ito ay isang usapin ng pagpapakita kung nararapat ba na ito'y gamitin upang tanggalan ng mandato na ibinigay ng mga mamamayang Pilipino na mga botante with more than 32 million ang bumoto, the highest so far na votes garnered by a public official noong 2022 elections ang nakuha ni Vice President Sara Duterte. Marapat ba at makatarungan at matuwid na gamitin ang impeachment proceedings na ito para tanggalin ang mandato na yon? I think that is a crucial, you pointed out correctly, Brother Admar, na ito ay magiging center stage ng mga political attraction in the campaign sa kanilang mga pagkuha ng sentimento ng mga botante. At pangalawa, maliban sa impeachment issue na ito, that will help form and shape the political decision ng taong bayan at ng mga botante, ay ang issue ng malaganap na panunumbalik ng tinatawag nating large-scale and systematic corruption. And dyan pasok na pasok ang nagugustuhan ko personally at kami sa Ipanaw Sambayanan na agenda ni Pastor Kibuloy
yung zero corruption agenda. Siya po ang may malinaw na inilapag tungkol dyan. And I think it makes him as a standout candidate na kahit siya po ay nasa piitan ngayon at nasusuppress ang kanyang kalayaan sa pagpapahayag at pagpunta sa mga electoral activities na ito or political activities, malinaw po na aside from the impeachment issue, mag-take center stage po para sa proseso ng pagdesisyon ng mga botante ang issue ng panunumbalik at muling paggalakas ng systematic large-scale corruption sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, and it will be a determining factor alongside the issue of impeachment being used as a tool for political demolition job and political paralysis na ginagamit ngayon ng gobyerno laban sa kanilang mga political na mga competitors. So malinaw na doon papunta ang malalaking issue na panghahawakan ng mamamayan when they weigh in their decision kung sino mga kandidato ang pipiliin nila, Brother Admar. Sir, bago lang tayo magtapos, mayroon bang mga, hindi ganito na lang, pakipangalanan nga yung mga bagong party list na aliado ng CPP, NPA, NDF bukod po sa alam na ng Pilipinas na Makabayan Bloc. May mga bago ba, sir? Pakilatag. Ang konfirmado pa rin po, hindi binibitawan ng Communist Party of the Philippines, ng NPA at ng NDF ang kanilang urban infiltration. At isang instrumento nila sa urban infiltration and government infiltration nila ay epektibo nila nagagamit until now. Ito yung party list system na nagagamit nila during elections at nakakapasok sila direkta formally and officially into the corridors of power of the government. 4 po ang nananatiling kontrolado nila at sila talagang bumuo based on my direct knowledge and direct participation sa aking pagiging dating kadre ng CPP, NPA, NDF. Number 1, bayan muna. Ito po ay nananatili na kontrolado ng Communist Party of the Philippines at ito po ay urban operation component nila sa pag-infiltrate ng government at ng pagre-recruit sa urban areas. Ito po ay direct na pahayag ni Ka Eric, no, in order to protect the SMNI and your program. Direkta ko po itong testimonial at ako po ay mayroong judicial affidavit na in-execute several times over hinggil dito sa tanong mo na yan, Brother MJ. So ang bayan muna po ay nananatili na isang aktibong urban operation component ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring party list pero sila ay pinapatakbo at pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines konektado sa New People's Army at sa NDF. Ulitin ko, based on my direct personal knowledge yan dahil bahagi ako sa bumuo niyan when I was still with the Communist Party of the Philippines sa NPA at sa NDF. Number 2, ito yung Gabriela na tinatawag naming Gabriela NPA Lovers Party List, no? Nandyan pa rin ito. At ang pangatlo, maliban sa Bayan Muna, Gabriela, ay ang Kabataan NPA Recruiter Party List. Hindi lang po si Ka Eric ang nag-identify nito. Nung nakaraang 2 buwan o 3 buwan lang, nagkaroon ng Senate revelation dyan, ang iba pang mga kadre na naging bahagi mismo ng Kabataan at na-deploy doon papunta sa NPA at naging organizer sila ng Kabataan Party. So Kabataan NPA Recruiter Party List. Ang pang-apat, ito pong Alliance of Communist Teachers na kung saan po isa ito sa talagang tinarget ni Vice President Sara Duterte when she was the DepEd Secretary, na ito po ay nag-infiltrate sa schools, sa high school, sa mga guro, sa kabataan, kasama po itong Kabataan Party na direktang nag-infiltrate sa mga sektor ng kabataan at edukasyon na nagagamit nila. So 4 po ito at mayroon silang mga nakikita nating ini-infiltrate indirectly. At hindi ko na muna pangalanan para hindi rin po ma-jeopardize ang verification and validation or vetting ng ating security forces and security sector and intelligence communities. Now you understand, mga kababayan, sa tanong na ito ni Brother MJ, bakit kailangan ang confidential fund? Bakit mahalaga ang intelligence fund even to a civilian office like the Vice President's office at the DepEd Secretary siya noon, sapagkat ito pong binubulgar ni Ka Eric at ng libo-libong mga kadring kagaya ko po, ay napakahalaga po na dapat mailantad, makuhanan po ng karampatang impormasyon. May mga informants na kagaya namin
na pwedeng ako po ngayon si Ka Eric, bukas ako ay si Mary Grace Piato, sapagkat yan ay protection for the confidentiality and security of our person at safety namin yan. So hindi po yan ibig sabihin na nagnanakaw ng pera ang Office of the Vice President o ang DepEd Secretary Office noon dahil may mga alias name. That is exactly the mode of security protection of confidentiality of informants, kagaya ni Ka Eric. And I used to do that also during my time na tumutulong ako sa pag-identify ng mga organisasyon, individual at mga personalidad na bahagi ng communist terrorist group designated already by the government at ng iba pang mga bansa na nag-ooperate sa urban areas. Ang tanong na ito ni Brother MJ is very crucial. Huwag po tayong makalimot na hindi bagamat sila ay nasa Kongreso at sa gobyerno, itong tatlong naiwan pa, ay sila ay nasa gobyerno na. No, they are joining the government in order to destroy the government from within. At hindi pa ako mag-aalangan, kami, on my part, hindi po ako mag-aalangan na maninindigan na yan ay mailantad. At yan po ay utang na loob namin, mga kababayan, kay Pastor Kibuloy at sa SMNI for taking the courage and extra mile of dedicating this network and the program na binuo ni Pastor Kibuloy voluntarily supporting this kind of very crucial public information and awareness campaign na nakatulong po upang maiangat ang kamalayan ng mga mamamayan, ng mga magulang at iba't ibang sektor upang mapigilan po ang recruitment at infiltration sa iba't ibang sektor, kagaya ng aming diskusyon ngayong umaga na ito sa mga party list na kontrolado at pinapatakbo pa rin ng CPP, NPA, NDF. Ang findings na ito, kay Eric, lalo na yung paglalahad ay backed by the military and the former President Rodrigo Duterte, yung pagtukoy sa mga miyembro ng Makabayan Bloc. And siguro, alam naman na siguro ng NTF-ELCAC, yung mga nakikita nilang mga bagong party list organization na maaring gamitin na naman para sa mga galaw ng mga makakaliwa, ka Eric. Yes, agree ako dyan, Brother MJ, Brother Admar. These are already vetted at i-emphasize ko muli sa puntong ito, yung pag-reveal na yon, ito po ay may kaakibat na pag-execute. Sinumpaan ko po ito, namin, marami pang iba, ang ganitong mga impormasyon sa isang judicial affidavit. At ito ay submitted sa Anti-Terrorism Council, submitted sa National Intelligence Coordinating Agency, at yan po ay under oath at pinirmahan namin at subscribed. Duly notarized po yan at itinaya namin ang aming pagkatao at buhay dyan, kaya hindi po ito gawa-gawang kwento. At pangalawa, doon sa mga tinatarget na maging kaalyado ng CPP, NPA, NDF, aside doon sa 4 na party list na tinukoy natin, yes, tama ka, Brother MJ. There are already vetting process about that. And ang iba, hindi naman talaga CPP, NPA, NDF kaagad. Pero marami doon ay mga dating nasa CPP, NPA, NDF. Ang isa dyan ay nahuli nga nung nakaraang 2 linggo sa isang police operation dahil may standing warrant of arrest siya. Hindi ko na po i-mention ang pangalan niya at ang party list niya. But these are not directly CPP, NPA, NDF related, but somehow mayroon po silang mga alliance interaction. At ang nakakabahala, gusto ko tong i-take ang opportunity briefly, Brother Admar and Brother MJ. Kapag nakapasok po sila sa Kongreso, they can now access officially public funds. And for the last 21 years, kinocompute ko, bago tayo mag-interview ito, aabot po sa mga 15 billion pesos ang pondo from 2001 to 2024 na nakuha po o na-access ng CPP, NPA, NDF through their party list. At every year, hindi po bumababa sa between 300 million pesos to 500 million pesos average na na-access nila at umaabot pa minsan sa 700 million pesos. In fact, yan po ang tumutulong sa amin nung nasa NPA kami, maliban po sa extortion na nakukuha sa mga kontraktor, mga minahan, mga telecommunications companies at mga politiko at negosyante, ang party list at pundo ng gobyerno mismo ang pinagkukuhanan po ng aming allowances sa New People's Army even if kami po ay nasa armado na. And I can attest to that, and I also declared a judicial affidavit to that sa Anti-Money Laundering Council at sa Anti-Terrorism Council. Ng bayan, mabuhay po si Pastor Kibuloy.
ang totoong nagtatanggol at nanindigan para sa demokrasya, kapayapaan at seguridad ng buong bansa. Maraming salamat and let's pray na mabibigyan po ng pagkakataong si Pastor ay makahalubilo niya po ang mamamayang Pilipino na makapangampanya din po. Sana siya sapagkat hindi po siya convicted, akusado lang siya at yan ay karapatan din po niya.